Bago tayo magsimula, kung hindi mo pa napapanood ang Rinang Binyansagang, The Bloody Mary Part 1, pwede niyong ma-access ang video link sa ibaba. Kailangan niyo itong mapanood para lubos na maintindihan ang video na ito. Sa panahong ito lumabas ang kontrobersyal na epithet ni Mary, Bloody Mary. Ang kanyang mga pagsisikap na ibalik ang Katolisismo ay humantong sa isang serye ng mga relihiyosong pag-uusig, dahil ang mga sumasalungat sa kanya ay itinuring na mga erehe at nahaharap sa malupit na parusa. Ang mga relihiyosong pag-uusig na naganap sa panahon ng paghahari ni Maria ay isang mahalagang aspeto ng kanyang pamana. History Trivia, ang kasaysayan na dapat mong malaman. Kung mahilig ka sa kwento ng nakaraan, sining, giyera at agham, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell, para dalhin ka rin ang aking kwento sa nakaraan. Habang sinisikap niyang ibalik ang Katolisismo bilang nangingibabaw na pananampalataya sa Inglaterra, ang mga sumasalungat sa kanyang mga patakaran sa relihiyon ay itinuring na mga erehe at nahaharap sa malubhang kahihinatnan. Ang determinasyon ni Mary na ibalik ang Inglaterra sa Katolisismo ay humantong sa pagpapatibay ng mga batas laban sa maling pananampalataya. Ang mga batas na ito ay nakatarget sa mga protestante at naglalayong sugpuin ang kanilang mga paniniwala at gawain. Maraming individual ang inaresto, ikinulong, at isinailalim sa matinding interogasyon sa pagsisikap na pilitin silang bawiin ang kanilang pananampalatayang protestante. Ang pinakamatinding anyo ng parusa noong panahon ng paghahari ni Maria ay ang pagbitay sa pamamagitan ng pagsunog sa tulos. Humigit kumulang 300 individual, kabilang ang mga kilalang pinunong protestante tulad nina Thomas Cranmer, Nicholas Ridley, at Hugh Latimer, ay hinatulan ng kamatayan at dinanas ang malagim na kapalarang ito. Ang mga pagbitay na ito ay nilayon upang magsilbing hadlang at magtanim ng takot sa mga nang-ahas na hamunin ang pagpapanumbalik ng Katolisismo. Ang mga pag-uusig sa relihiyon sa ilalim ng paghahari ni Maria ay sinalubong ng malawakang pagsalungat at pagkondena, kapwa sa panahong iyon at sa mga sumunod na ulat sa kasaysayan. Ang kalubhaan ng mga parusa at ang bilang ng mga individual na naapektuhan ay nagbigay sa kanya ng epithet na Bloody Mary, isang termino na tumagal sa buong kasaysayan. Mahalagang tandaan na ang mga motibasyon ni Maria para sa mga pag-uusig na ito ay nag-ugat sa kanyang malalim na paniniwala sa relihiyon at sa kanyang paniniwala na tinutupad niya ang kalooban ng Diyos. Nakita niya ang kanyang sarili bilang isang tagapagtanggol ng tunay na pananampalataya at naniniwala na ang pagsupil sa Protestantismo ay kailangan para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Gayunpaman, ang mga relihiyosong pag-uusig sa panahon ng paghahari ni Mary ay may malaking epekto sa relihiyosong tanawin ng England. Pinalalim nila ang pagkakabaha-bahagi sa pagitan ng mga Katoliko at Protestante at nagpasiklab ng pangmatagalang puot sa pagitan ng dalawang grupo. Ang mga pag-uusig ay nag-ambag din sa isang pakiramdam ng hindi pagpaparaan sa relihiyon at ang pagsupil sa kalayaan sa relihiyon sa panahong ito. Sa conclusion, ang mga relihiyosong pag-uusig na naganap sa panahon ng paghahari ni Maria ay isang madilim at kontrobersyal na kabanata sa kasaysayan ng Ingles. Dahil sa kanyang determinasyon na ibalik ang Katolisismo, nagpatupad siya ng mga batas laban sa maling pananampalataya at pinatay ang daan-daang individual para sa kanilang mga paniniwalang protestante. Habang ang mga aksyon ni Maria ay nakaugat sa kanyang mga paniniwala sa relihiyon, ang kalubhaan ng mga parusa at ang pangmatagalang epekto sa pagpaparaya sa relihiyon ay ginawa ang panahon ng kanyang paghahari na magkasing kahulugan sa pag-uusig sa relihiyon. Ang paghahari ni Maria ay minarkahan ng parehong tagumpay at trahedya, habang ang kanyang mga pagsisikap na ibalik ang Katolisismo ay hindi ganap na matagumpay. Ang kanyang paghahari ay nagtatag ng isang pamarisan para sa pamamahala ng babae sa Inglaterra. Ang kanyang kahalili, si Elizabeth I, ay magpapatuloy sa paghubog ng kasaysayan ng bansa sa malalim na paraan. Nag-iwan ng pangmatagalang pamana ang paghahari ni Mary at nagkaroon ng malaking epekto sa kasaysayan ng England. Habang ang kanyang mga pagsisikap na ganap na maibalik ang Katolisismo ay hindi matagumpay sa huli, ang kanyang paghahari ay nagtatag ng isang pamarisan para sa pamumuno ng mga babae sa Inglaterra, na nagbigay daan para sa kanyang kahalili, si Elizabeth I, na hubugin ang kasaysayan ng bansa sa malalim na paraan.
Ang paghahari ni Mary ay minarkahan ang unang pagkakataon na pinamunuan ng isang babae ang Inglaterra sa kanyang sariling karapatan. Ito ay isang makabuluhang milestone, hinahamon ng umiiral na paniwala na ang mga kababaihan ay hindi karapat-dapat para sa pamumuno. Ang kakayahan ni Maria na umakyat sa trono at gamitin ang kanyang awtoridad bilang reyna ay nagpakita na ang kasarian ay hindi dapat maging hadlang sa paghawak ng kapangyarihan. Malaki rin ang epekto ng paghahari ni Mary sa relihiyosong tanawin ng England. Habang ang kanyang mga pagsisikap na ibalik ang Katolisismo ay natugunan ng pagtutol at sa huli ay nabigo sa kanyang mga layunin, itinakda nila ang yugto para sa relihiyosong pag-areglo na susunod sa ilalim ng kanyang kapatid sa ama, si Elizabeth I. Nakita ng paghahari ni Elizabeth ang pagtatatag ng Church of England bilang ang opisyal na relihiyon ng Estado, na nagbibigay ng balanse sa pagitan ng mga kaugalian at paniniwalang Katoliko at Protestante. Ang relihiyosong pamayanang ito, na kilala bilang Elizabethan Religious Settlement, ay humuhubog sa relihiyosong pagkakakilanlan ng Inglaterra sa mga darating na siglo. Higit pa rito, ang paghahari ni Maria at ang mga pag-uusig sa relihiyon na naganap noong panahong iyon ay nag-iwan ng pangmatagalang epekto sa kolektibong memorya at kamalayan ng mga Ingles. Ang epithet na Bloody Mary ay naging kasing kahulugan ng hindi pagpaparaan sa relihiyon at ang mga panganib ng relihiyosong ekstremismo. Ang mga pag-uusig ay nagsilbing isang babala na nagpapaalala sa mga susunod na henerasyon ng kahalagahan ng pagpaparaya sa relihiyon at ang pangangailangang igalang ang magkakaibang paniniwala. Ang personal na buhay ni Mary ay nagkaroon din ng malaking epekto sa kurso ng kasaysayan ng Ingles. Ang kanyang kasal kay Philip II ng Espanya, habang may motibasyon sa politika, ay may malaking epekto. Pinatibay nito ang alyansa sa pagitan ng Inglaterra at Espanya, na magkakaroon ng mga implikasyon para sa mga salungatan sa hinaharap at dinamika ng kapangyarihan sa Europa. Sa mga tuntunin ng kanyang pamana, ang paghahari ni Maria ay patuloy na isang paksa ng debate at interpretasyon. Habang tinitingnan siya ng ilan bilang isang matibay na tagapagtanggol ng Katolisismo, pinapuna siya ng iba dahil sa mga pag-uusig sa relihiyon na naganap sa ilalim ng kanyang pamamahala. Anuman ang pananaw ng isang tao, ang paghahari ni Maria ay nagsisilbing paalala ng pagiging komplikado ng kapangyarihang relihiyoso at pampulitika at ang pangmatagalang epekto ng hindi pagpaparaan sa relihiyon. Ang pamana ni Queen Mary I ay isang komplikadong tapiserya na hinabi mula sa kanyang mga paniniwala sa relihiyon, pakikibaka sa politika, at mga personal na hamon. Ang kanyang determinasyon na manatiling tapat sa kanyang mga paniniwala, kahit na ang halaga ng kanyang reputasyon, ay tumitiyak na ang kanyang kwento ay maaalala magpakailanman. Ang reputasyon ni Queen Mary I, na karaniwang kilala bilang Bloody Mary, ay nag-iwan ng pangmatagalang epekto sa kasaysayan. Ang kanyang paghahari, na minarkahan ng relihiyosong pag-uusig at ang pagbitay sa mga protestanteng sumalungat, ay nagpatibay sa kanyang lugar sa kolektibong alaala ng mga Ingles. Habang ang kanyang mga aksyon ay hinihimok ng kanyang matibay na pananampalatayang Katoliko at pagnanais na ibalik ang Katolisismo sa Inglaterra, nakabuo din sila ng kontrobersya at pagkondena. Ang kwento ni Maria ay nagsisilbing paalala ng mga panganib ng relihiyosong ekstremismo at ang mga kahihinatnan ng hindi pagpaparaan. Ang kanyang paghahari ay isang magulong panahon, na nailalarawan sa pamamagitan ng politikal at relihiyosong alitan. Ang epithet na Bloody Mary ay sumasalamin sa pananaw ng kanyang paghahari bilang isa sa karahasan at panunupil. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga makasaysayang figure ay komplikado at multifaceted. Ang mga motibasyon ni Maria ay hinubog ng kontekstong pampulitika at relihiyon ng kanyang panahon. Naniniwala siya na ang kanyang mga aksyon ay ginagabayan ng banal na inspirasyon at tinutupad niya ang isang sagradong tungkulin. Bagamat ang kanyang mga pamamaraan ay maaaring makita bilang sukdulan ng modernong mga pamantayan, mahalagang isaalang-alang ang makasaysayang konteksto kung saan siya nabuhay. Ang pamana ni Maria ay higit pa sa kanyang paghahari. Ang kanyang kwento ay patuloy na pinag-aaralan at pinagtatalunan ng mga historiador,
at ang kanyang epekto sa kasaysayan at kultura ng Ingles ay hindi may kakaila. Nagsisilbi siyang tagapag-ingat, na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagpaparaya sa relihiyon at ang pangangailangang igalang ang mga karapatan at paniniwala ng iba. Sa mga talaan ng kasaysayan, si Queen Mary I ay nananatiling isang figure ng intriga at debate. Ang kanyang buhay ay isang testamento sa kapangyarihan ng pananalig, at ang kanyang kwento ay nagsisilbing paalala ng mga komplikado ng pamumuno at ang epekto ng mga pagpili ng isang tao sa takbo ng kapalaran ng isang bansa. Ang buhay at paghahari ni Queen Mary I ay nagpapakita ng pagiging komplikado ng pamumuno at ang malalim na epekto ng mga pagpili ng isang tao sa kapalaran ng isang bansa. Ang hindi natitinag na pangako ni Mary sa kanyang pananampalatayang Katoliko at ang kanyang determinasyon na ibalik ang Katolisismo sa Inglaterra ay hinimok ng kanyang malakas na pakiramdam ng tungkulin at ang kanyang paniniwala na tinutupad niya ang kalooban ng Diyos. Gayunpaman, ang mga desisyon na ginawa niya, lalo na ang mga relihiyosong pag-uusig at pagbitay, ay may malaking epekto. Pinalalim nila ang relihiyosong pagkakabaha-bahagi sa loob ng bansa, lumikha ng sama ng loob sa mga maharlikang protestante, at nag-iwan ng pangmatagalang mantsa sa kanyang reputasyon. Ang paghahari ni Maria ay nagsisilbing paalala ng maselang balanse na dapat ay navigate ng mga pinuno sa pagitan ng kanilang personal na paniniwala at sa kapakanan ng kanilang mga tao. Ang pamumuno ay nangangailangan ng tapang, determinasyon, at kakayahang gumawa ng mahihirap na desisyon. Ang mga pagpili ni Maria, bagamat hinihimok ng kanyang pananampalataya at debosyon, sa huli ay nagkaroon ng hindi sinasadyang mga kahihinatnan. Ang kanyang paghahari ay nagsisilbing isang babala, na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagsasaalang-alang sa mas malawak na implikasyon ng mga aksyon ng isang tao at ang pangangailangan para sa empatiya at pag-unawa sa pamamahala. Sa pagninilay-nilay sa pagiging komplikado ng pamumuno, matututo tayo mula sa mga tagumpay at kabiguan ng mga makasaysayang figure tulad ni Queen Mary I. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa epekto ng kanilang mga pagpili, maaari tayong magsikap na maging maalalahanin at mahabagin na mga pinuno na isinasaalang-alang ang magkakaibang mga pangangailangan at paniniwala ng ating mga tao. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa aming mga videos.